bago kayo umupo ay pulutin muna ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at pansamantalang ibulsa ang mga ito. Kaya na, pakiayos ang linya ng inyong mga upuan diyan sapagkat ito ay wala sa linya. Tapos na ba? Maaari na kayong umupo. Pearly, mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Mahusay, walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Kaya naman, bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ayan, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, mayroon akong mga alituntunin na nais kong sundin ninyo sa oras ng ating talakayan. Pakibasa nga na sabay-sabay. Maasahan ko bang susundin ninyo mga alituntunin na yan? Tama! Sundin ninyo mga alituntunin na yan upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon naman, bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ano munang ating tinalakay nakaraang araw? Patungkol saan ito, Paul? Tama, patungkol sa pagtanggap ng bisita. Ngayon, Ryan, kapag ikaw ay may bisita sa inyong bahay, ano ang iyong gagawin? Tama, papatuloyin mo siya at bibigyan ng makakain or aalukin ng maiinom. Ngayon naman, Paul, lahat ba ng bisita ay dapat natin patuloyin sa ating mga bahay? Tama, hindi. Hindi lahat ng bisita ay dapat natin papasukin sa ating bahay sapagkat tama dahil ang ibang tao ay mayroong maaring masamang intensyon, lalo na kapag hindi natin kilala. Mahusay. Naintindihan ba ninyo ang ating tinalakay na karaang araw? Ngayon naman, mayroon akong ipapakitang litrato sa inyo. Sasabihin niyo lamang kung ano ang inyong napapansin sa larawan. Maliwanag? Tyson, ano ang iyong napapansin sa larawan? Tama, may mga bote ng soft drinks. Kaya na ano pa? Tama, makalat. Makalat daw ang kwarto. John Paul, sa iyong palagay, kanais-nais bang pagmasdan ang larawan? Kanais-nais bang pagmasdan ang isang makalat na kwarto? Tama, hindi, sapagkat ito ay makalat. Ngayon naman, Faith, ano ang iyong gagawin para maging malinis ang kwarto na yan? Tama, iyong lilinisin. Ngayon, Aryan, alam mo ba ang mga kagamitan upang malinis ang mga basura na nakakalat sa kwarto? Hindi. Ngayon, iyan ang ating aalamin. Paul, patungkol saan kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ito ay patungkol sa mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Ngunit bago yan, mayroon tayo mga layunin na siyang ating makakamtan sa pagtatapos ng ating aralin. Pakibasa nga, sabay-sabay. Ikalawa, ikatlo, iyan ang mga layunin na ating makakamtan sa pagtatapos ng ating aralin. Handa na ba kayo? Ayan, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa, pakibasa nga na sabay-sabay, mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Ano kaya ang tawag sa kagamitan na ito? Sige, Laika. Tama ba ang sagot kay Laika na walis tingting? Tama, ito ay walis tingting. Saan kaya natin ito ginagamit? Mahusay, Rena Fred. Ito ay ginagamit natin sa paglilinis
Sige, Stephanie? Tama kaya ang sagot ni Stephanie? Ating alamin. Tama! Ang sagot ni Stephanie ay walis tambo. Saan naman natin daw ginagamit ang walis tambo? Rhea? Tama, ang walis tambo daw ay ginagamit natin sa pagwawalis ng makinis na sahig. Pwede ba natin itong gamitin sa pagwawalis ng ating mga bakuran? Hindi, sapagkat ginagamit natin ito sa saan? Sa pagwawalis ng makinis na sahig o sa loob ng ating bahay. Mahusay. Ang susunod naman na larawan, ano kayong tawag dito? Sige? Jonah? Tama kaya ang sagot ni Jonah? Ating alamin. Pakibasa nga, Aryan, ang kahulugan ng map. Ano sana ko ito ginagamit? Ito daw ay ginagamit sa paglilinis ng sahig. Ngunit ito ay ating binabasa o nilulublog sa tubig na mayroong sabon. Sino ang mayroong map sa kanilang mga bahay? Wow! Sila Tyson ay mayroong map. Tyson, gumagamit ka ba ng map sa paglilinis ng iyong bahay? Mahusay! Si Tyson daw ay gumagamit ng map sa kanilang bahay sa paglilinis. Sino pa? Okay, ang iba ay walang map sa kanilang bahay. Pag nakakita kayo ng ganito, ang tawag ko dito ay map. Yan ang gamit ng map. At ikatlong kagamitan, ano naman kaya ang tawag dito? Sige, Faith. Tama kaya ang sagot ni Faith? Familiar ba kayo sa kagamitan na yan? Hindi. Wow! Ngunit ang tawag dito ay ating alamin. Ito daw ay bunot. Saan na natin ito ginagamit, Aryan? Sa pagpapakintab ng sahig. Sino ang mayroong mga bunot sa kanilang bahay na ginagamit nila sa pagpapakintab ng sahig? Wow! Halos lahat sa inyo ay mayroong bunot sa kanilang bahay. Naranasan niyo na bang gumamit nito? Tama, ito ay nilalampasan lamang sa
Tama, sa D, nabubulok. Isa pa, halimbawa, itong karton. Sa tingin niyo ba ito ay nabubulok o hindi nabubulok? Sige, Paul. Pakilagay nga kung saan basurahan mo ito inatapon. Mahusay, ito ay halimbawa na nabubulok dahil ang karton ay material na natural na nabubulok o nagiging bahagi muli ng kalikasan pagkalipas na ilang araw. Mayroon pa. Ito kayang balang ng saging. Ito ba ay nabubulok o di nabubulok? Tama, ito ay nabubulok dahil ano kaya na? Tama, ito ay naging bahagi muli ng kalikasan. Kaya naman saan natin siya ilalagay? Tama, sa nabubulok na basurahan. Ngayon, naintindihan niyo na ba ang dalawang uri ng paghiwalay ng basura? Tama. Ryan, magbigay ka nga ng halimbawa ng nabubulok na basura. Papel, tama. Ito ay halimbawa ng nabubulok na basura. Faith, ano naman ang halimbawa ng di nabubulok na basura? Tama. Mga balat ng candy o balat ng chichirya. Ngayon, mayroon pa akong isang halimbawa. Ito kayang plastic bottle na hawak ko. Ito ba ay nabubulok o di nabubulok? Tama, hindi nabubulok. At pwede rin natin ito. Tama, recycle. Pwede natin itong i-recycle bilang parang nagalis itong gamitin. Tama, sa pagpapaganda ng mga halaman o paligid. Pwede rin natin gawing mga tama, paso o lalagyan ng halaman. Naintindihan na ba ang dalawang pag-uri ng paghiwalay ng basura? Ginagawa niyo ba ito sa inyong mga bahay? Ngayon, gagawin niyo na ang tamang paghiwalay ng mga basura sapagkat inyo nang natutunan. Pagka-uwi ninyo ng bahay ay sabihin ninyo ang inyong mga magulang na tama, kailangan ninyo ihiwalay ang mga basura upang makaiwas saan. Ano kaya ang kahalagahan ng paghihiwalay ng basura? Tama, upang maiwasan ang mga basura ang itinatapon sa landfill at makaiwas sa polusyon sa kapaligiran. Iyan ang ating tinalakay ngayong araw. Naunawaan ba? Mahusay. Kaya naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito ang pangkat, ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Tapos na bang gawin? Ngunit bago yan, ito ang rubric sa paggawa ng inyong pangkatang gawain. Pakibasa nga na sabay-sabay. Kapag naipresenta ninyo ang inyong gawain ng tama at sa takdang oras ay magkakaroon kayo ng ilang puntos? 10 puntos. Ngunit kung hindi naman o hindi nang sunod ang inyong itinakdang gawain ay mayroon lamang kayo 7 puntos. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba? Maaari nyo na ipresenta sa harap. Mahusay! Napakagaling ng bawat grupo. Kayo ay nakakuha ng 10 puntos. Kaya naman ngayon, bigyan ng inyong mga sarili ng very good clap. Alam niyo ba gawin ang very good clap? Okay, ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very, very, very good. Sige nga kayo nga. Ayan. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang ating gawain dahil tayo ay may pang-individual na gawain. Kahapon ay sinabihan ko kayong pagdala ng mga art materials. Nakapagdala ba ang lahat?
tinatay ngayong umaga. Kaya naman, bigyan ng Army Club ang inyong mga sarili. Alam niyo ba gawin ang Army Club? Okay, ganito yun. Ayan. Ngayon, tapos na tayo. Kumuha kayo ng isang malinis na papel sapagkat tayo ay magkakaroon ng maikling pagtataya. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Tapos na ba ang lahat? Ipasa na ninyo ang inyong mga papel dahil atin ito checkan. Ngayon, bago kayo umuwi, ako ay mag-iiwan ng takdang aralin. Saan ginagawa ang takdang aralin? Tama, sa bahay, hindi sa paaralan. Ngayon, ano daw ang inyong takdang aralin? Pakibasa na. Pearly, bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa iyong komunidad upang mabawasan ang basura na ating nakikita sa paligid?